Magandang araw mga ka-idoks at welcome pong muli sa ating channel. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang pinakahuling update tungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, particular na ang nakatakda sanang confirmation of charges hearing ngayong Setyembre 23, 2025. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Bago ang update, balikan muna natin. Ang Confirmation of Charges hearing ay isang mahalagang yugto sa proseso ng ICC. Dito sinusuri ng mga hukom kung sapat ang ebidensya at testimonya para ituloy ang kaso sa trial proper. Tatlong posibleng resulta: kumpirmahin ang lahat ng charges, kumpirmahin ang ilan lamang, o ibasura ang mga ito. Nakatakda sanang gawin ang hearing sa Setyembre 23, 2025. Ngunit, ayon sa opisyal na abiso mula sa ICC, ipinagpaliban ito matapos ang kahilingan ng kampo ni Duterte. Ang argumento ng depensa, hindi umano fit to stand trial si Duterte o hindi siya nasa kondisyon upang makalahok sa paglilitis. Dahil dito, humiling sila ng indefinite adjournment o walang takdang panahon na pagpapaliban. Pinagbigyan ng pre-trial chamber 1 ang kahilingan at opisyal na ipinagpaliban ang hearing. Ang dahilan ng korte, kailangan ng sapat na oras upang resolbahin ang mga legal at medical na issue na inihain ng depensa. Gayunpaman, may dissenting opinion si Judge Maria del Socorro Flores Liera. Ayon sa kanya, hindi dapat ipagpaliban at dapat nagpatuloy ang hearing ayon sa orihinal na schedule. Ano ang epekto nito? Walang bagong pitsa sa ngayon, wala pang anunsyo kung kailan muling itatakda ang hearing. Pag-antala sa proseso, ang kasong ito ay hindi pa umuusad sa trial proper hanggat hindi nakakumpirma ng charges ang korte. Posibleng diskusyon sa kalusugan. Kung totoo ang pahayag ng depensa, kailangan linawin kung anong kondisyon ang tinutukoy na hadlang sa pagharap ni Duterte. Politikal at pampublikong reaksyon. Inaasahan na magkaroon ng hatiang opinyon. May mga magsasabing taktika lang ito para patagalin ang kaso, habang ang iba na may makikitang makataong konsiderasyon. Ano ang susunod na hakbang? Abangan ang magiging pasya ng ICC kung kailan itatakda ang bagong pitsa ng hearing. Maaring hingin din ng korte ang mas malinaw na medical documentation mula sa kampo ng depensa. Patuloy na babantayan ng prosekusyon at ng mga kintawan ng mga biktima ang takbo ng proseso upang masiguro na hindi maaantala ng sobra ang paglilitis. Sa madaling sabi, ang Confirmation of Charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat sanang gaganapin sa Setyembre 23, 2025 ay ipinagpaliban ng ICC dahil sa kahilingan ng depensa. Wala pang bagong pitsa at nakabitin pa rin ang sunod na yugto ng kaso. Ano ang tingin mo dito? Makatwiran bang ipagpaliban ang hearing dahil sa kondisyon ni Duterte? O taktika lamang ito para patagalin ang kaso? Ibahagi ang iyong komento sa ibaba. Mga ka-idoks, bakit ipinagpaliban ang ICC Confirmation of Charges hearing ni Duterte? Ano ang mga dahilan ng postponement? 1. Kahilingan ng depensa. 2. Pagtugon ng ICC sa due process. 3. Pagiging komplikado ng kaso. 4. Dissenting opinion ng isang hukom. Ano ang mga pwedeng pumasok sa isip ng publiko? Taktika ng depensa. Marami ang nagsasabing maaari ito ay taktika ng depensa upang patagalin ang kaso. Karaniwan ito sa mga malalaking kaso sa international law. Ginagamit ang health grounds para mag-buy time. Tunay na kalagayan ng kalusugan. Kung totoo ang sinasabi ng depensa, lalabas na malaking hadlang ang kalusugan ni Duterte sa pagpapatuloy ng proceedings. Pero hanggang ngayon, wala pang detalyadong medical findings na ipinapapahayag ang publiko.
Epekto sa proseso ng ICC. Ang postponement ay nagpapakita ng balansi ng ICC. Handa silang igalang ang karapatan ng akusado, pero may panganib din sa magmukhang mabagal o nadidelay ang hustisya. At pangwakas na pagnilay, sa madaling sabi, ang postponement ay nag-ugat sa kombinasyon ng kahilingan ng depensa batay sa kalusugan, pag-ingat ng ICC sa due process, at debate sa loob ng korte kung sapat ba ang basihan ng postponement. Hindi pa ito nangangahulugang malilinis si Duterte sa mga paratang. Ang ibig sabihin lamang, pansamantala munang nakabinbin ang kaso habang hinihintay ang mas malinaw na batayan kung kaya na bang ipagpatuloy ang hearing. At ito ang EDOX-DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam.